Um, Isipin mo na lang na nagbabasa ka ng isang napaka-intense na spiritual thriller. Yung tipong pelikula na hindi mo talaga maibaba yung libro, di ba? Tumpak. Kasi ang bida sa kwento natin ngayon, isa siyang ordinaryong tao. Walang anumang theology background, walang formal na pag-aaral sa seminaryo. As in zero. Wala siyang background sa ganyan. Oo, tapos biglang magkiklaim na mayroon daw siyang direktang komunikasyon sa itaas. At hindi lang iyon ha, gamit itong direktang linya na ito, inaakusahan niya ang mga pinakamalalaking institusyon ng pananampalataya sa buong mundo bilang mga pangunahing kalaban ng Diyos. Grabe yung bigat ng ganyang claim. Parang diretsong atake talaga. Sobra. Kumpleto yung naratibo niya sa mga makapaghiningang pangitiin, mga seryosong danta daw sa buhay niya at isang epikong labanan ng mabuti at masama. At nangyayari ito hindi lang sa mga kalsada, kundi pati na rin sa loob ng ating mga social media feeds. Kasi doon ako makalat yung mensahe niya ngayon eh. Kaya para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, samahan mo kami sa isang malalimang paghihimay sa mga pahayag nitong isang individual na nangangalang Narciso o Lalo, o mas kilala ng kanyang mga tagasunod bilang Brother Nurse. Napakabigat ng mga dokumentong inilatag natin para sa talakayang ito. Para mabigyan ka namin ng malinaw na larawan kung ano yung sinusuri natin, meron tayong dalawang main sources dito. Ano ba yung una nating source dyan? Yung una, isa siyang napakahabang video transcript. Detalyadong ipinapaliwanag dito ni Narciso yung kanyang mga filosofiya, mga personal na karanasan niya, at mga matitinding babala niya sa publiko. Medyo mahaba nga yung transcript na yun nang basahin ko. Tapos yung pangalawa? Yung pangalawa naman, isa siyang nakasulat na ulat na may petsang March 13, 2026. Naglalaman ito ng isang napaka-espesifiko at kakaibang pangitin o vision. Kaya ang misyon natin ngayon, hindi lang basta natin babasahin ito. Gusto nating himayin kung ano ba talaga yung mekanismo sa likod ng mga mensaheng ito. Bakit ito umakit ng mga tagapakinig? Oo, at kung paano gumagana yung ganitong klaseng retorika sa isip ng mga tao. Pero bago tayo sumisid ng tuluyan, napakahalaga na ilatag muna natin yung ating mga ground rules. Bilang mga gabay mo sa pag-navigate sa material na ito, lilinawin lang namin na hindi tayo nag-oopisina rito bilang mga huwes ng langit. Totoo yan. Wala po kaming kinikilingan dito. Wala talaga. Hindi namin ine-endorso, sinusuportahan o tinutuligsa ang mga paniniwalang inilalatag nitong si Narciso, mapa relihiyon man o politika. Ang layunin lang natin dito ay basahin yung mga dokumento bilang mga tekstong naglalaman ng matitinding claims, ire-report natin ng tapat kung ano mismo ang nakasulat. Eksakto. Wala tayong papanigan. Narito tayo para intindihin yung material at suriin yung sikolohiya sa likod nito. Ang pinakamagandang paraan kasi para lapitan ito ay tingnan ang mga pahayag niya bilang isang bintana. Isang bintana sa kung paano binubuo ng isang tao yung kanyang sariling realidad, di ba? Oo, kung paano niya nagagamit yung mga salita para bumuo ng isang buong kilusan mula sa wala. Okay, himayin natin ito. Sige, saan ba tayo magsisimula? Para maintindihan natin kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Narciso na pinagtatangkaan daw ang kanyang buhay. Na umaabot daw sa puntong desperado na yung mga kalaban para mapatahimik siya. Oo, kailangan muna nating silipin yung pundasyon ng kanyang tapang. Saan ba nanggagaling yung ganitong klaseng kumpiyansa? Kasi 'di ba, inamin niya mismo na hindi siya nag-aral sa seminaryo. Wala siyang degree sa relihiyon. Wala talaga. Kusang loob lang daw siyang tumindig para ipagtanggol ang Diyos. At bilang pabuyaw daw sa kanyang buong tiwala, binigyan siya ng Diyos ng isang pambihirang kakayahan. Ang tawag niya rito ay power of mind. Yung pag-amin niya sa kawalan ng formal na edukasyon, hindi niya yung ginagamit bilang kahinaan sa kwento niya. Sa katunayan, ginagawa niya pa nga itong pangunahing sandata. Wait, paano naging sandata yung hindi ka nakapag-aral ng teolohiya? Sa narrative kasi niya,
Dahil hindi siya nakorap ng mga tradisyonal na turo ng simbahan, naging karapat-dapat siya sa direktang komunikasyon sa itaas. So mas malinis daw yung linya niya. Oo, yung power of mind na ito, batay sa binasa natin, ito yung nag-iisa niyang resibo. Ito yung patunay na hindi siya nag-iimbento lang. Official daw siyang inutusan. Dito ako medyo napaisip talaga. Kasi paano mo ba ipapaliwanag ang isang divine authority sa mga modernong taong na sanay sa mga kontrata at papeles, di ba? Mahirap i-translate yung espiritual sa literal. Kaya gustong gumamit ng isang analogy dito. Kadalasan kasi sa relihiyon, naririnig natin yung mga salitang basbas o biyaya. Pero itong si Narciso, ang ginamit niyang framework ay parang galing sa corporate or legal world. Oo nga, kakaiba yung terms niya. Sabi niya kasi, ang power of mind na ito ay literal na authorization, isang power of attorney mula sa Diyos. Isang legal na dokumento, kumbaga. Diba kapag may ipapalakad kang negosyo sa gobyerno at wala ka doon, nagbibigay ka ng special power of attorney para kilalanin yung kinatawan mo. Para siya yung legal na pwedeng pirmahan para sa'yo. Ganyan na ganyan ang claim niya. Siya daw ang may hawak ng dokumento ng Diyos dito sa lupa. Ang nakakabilib dito ay ang sikolohiya sa likod ng paggamit ng mga legal na terminolohiya para ipaliwanag ang isang bagay na espiritual. Kapag sinabi mo kasing biyaya, medyo malabo iyon eh. Subjective masyado. Oo, kahit sino pwedeng magsabi na may biyaya sila. Pero kapag ginamit mo yung konseptong power of attorney, bigla itong nagiging konkreto. Naunawaan ito ng ordinaryong mamamayan. May bigat kaagad. Sa pag-frame niya sa kanyang kapangyarihan bilang isang opisyal na mandato o legal na otorisasyon, tinatanggal niya yung espasyo para sa debate. Ang pinapalabas niya hindi tayo nagtatalo tungkol sa teolohiya. Nagpapakita ako sa inyo ng opisyal na ID mula sa pinakamataas na otoridad. At dahil dyan, sa opisyal na ID na yan, paliwanag niya, immune daw siya sa anumang banta. Sabi niya pa sa transcript, hindi daw siya natatakot na mamatay dahil power ng Diyos ang kalaban nila. Kahit ilan pa ang sumubok na umatake sa kanya, hindi siya matitinag. Oo, ito yung mekanismo kung bakit hindi siya nakakaramdam ng takot. O at least ito yung ipinapakita niya sa mga tagasunod niya. Kapag kumbinsido ka kasi na ikaw lang ang may hawak ng lehitimong power of attorney ng Diyos, anumang atake sa iyo ay hindi na personal na atake sa pagkatao mo. Atake na iyon sa nag-issue ng papeles mo. So inaalis niya yung sarili niya sa linya ng apoy. Tompak, ipinoposisyon niya ang Diyos bilang otomatikong kalasag niya. Ngayong, kapag may bitbit kang ganyang kalaking kapangyarihan, ang susunod na tanong na papasok sa isip mo ay saan mo ipuputok yan? Laban kanino ginagamit itong power of attorney na ito? At diyan na pumapasok yung mga matitinding hidwaan sa material natin. Kasi nakatutok yung galit ni Narciso sa mga institusyon ng pananampalataya. Partikular talaga sa mga pari at pastor dahil ginagawa raw nilang negosyo ang pangalan ng Diyos. Hindi lang ito simpleng pagpuna. Inilalarawan niya yung mga institusyong ito bilang isang malaking industrial complex. Paano kung nating complex? Ayon sa kanya, nanamantala itong mga lider na ito dahil kumikita sila ng walang inilalabas na puhunan. Hindi nila kailangang magtayo ng pabrika o magbenta ng pisikal na produkto. Yung mismong takot at pananampalataya ng tao, iyon ang ginagawa nilang produkto. May ibinigay pa siyang mga halimbawa dyan na madaling ma-imagine ng kahit sino. Unang-una, yung pagbabayad daw ng 150 piso para sa misa ng mga namatay. Oo, yung tinatawag niyang walang katapusang proseso. Oo, kung babasahin mo yung text, ipinapakita niya na mamamatay yung isang tao, tapos papamisahan mo para maligtas, tapos kapag ikaw naman yung namatay, yung anak mo naman ang magpapamisa sa'yo. Paulit-ulit lang yung siklo. Parang natrap na yung mga tao sa isang subscription service kung saan ang patay ay hindi naliligtas kung hindi tuloy-tuloy ang hulog ng buhay. Grabe yung analogy na yun. Tapos may binanggit pa siya tungkol sa mga kandila, di ba? Yung binibili ng 40 pesos. Oo, yung siklo daw ng pagbebenta ng kandila,
kandila. Inilalarawan niya na bibilhin ng deboto yung kandila, papasindihan ng daw saglit para hindi tuluyang maubos. Tapos ano mangyayari? Kapag umalis na yung tao, kukunin ulit ng pamunuan yung kandila para ibenta sa susunod na deboto. Isipin mo yung bigat niyan sa isip ng isang ordinaryong tao. Ipinapakita niya na yung mga ritual na inaakala nilang banal, isa palang highly efficient na negosyo. Kung saan milyon-milyon daw yung kinikita sa pag-recycle lang ng isang item. Pero teka, dito ako medyo napahinto nung binabasa ko yung source. Kasi hindi lang naman yung mga leader ang inatake niya. Oo, dinamaya niya rin yung mga miyembro. Sinasabi niya na yung mga mismong nag-aabuloy at nagbibigay ng pera sa mga simbahan ay makasalanan din. Ang naisip kong analogy rito parang sa korupsyon lang yan sa gobyerno. Kapag nagsuhol ka, kahit biktima ka pa ng sistema, nagiging bahagi ka ng pagpapalakas sa bulok na sistema. Kasabat ka na rin, kumbaga. Sabi ni Narciso, itinutulak daw ng mga nagbibigay ng pera yung mga lider ng relihiyon sa bangin ng kasalanan. Wala daw manloloko kung walang magpapaloko. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ito marahil yung pinaka-radical na aspeto ng mensahe niya. Isa itong matinding anti-establishment na posisyon. Sobrang anti-establishment. Sa tradisyonal kasi na paniniwala natin, yung mga pari o pastor ang nagsisilbing tulay o middleman sa pagitan mo at ng Diyos, di ba? Sila yung tagapamagitan natin. Ang ginagawa ni Narciso rito ay hindi lang niya binabatikos yung tulay, sinisira niya ito ng tuluyan. Iginigiit niya na yung paggamit sa middleman na ito para umabot sa Diyos ay isang aktibong pagkakasala. Gusto niyang tanggalin yung dependensya ng mga tao sa mga pisikal na simbahan. At ang epekto daw ng pagbubunyag niyang ito, hindi lang siya lokal, umabot na daw ito sa pandigdigang sakop. Umaabot na sa Vatican. Oo, ikinukwento niya dahil sa pagkalat ng mga mensahe niya, lalo na daw sa pamamagitan ng AI videos, umaabot daw yung kalituhan hanggang sa Santo Papa. Sinasabi niya na bumabaliktad na daw ang mga turo sa loob ng simbahan tulad ng mga doktrina tungkol kay Virgin Mary. Dahil ba nararamdaman na nila yung epekto niya? Nararamdaman na daw ng mga pinakamataas na leader na totoo ang kanyang power of mind. Isipin mo yun, ikaw na nakikinig, isang tao na walang formal na titulo, ginagamitan ng modernong teknolohiya tulad ng AI para magpadala ng shockwaves sa isa sa pinakamatandang institusyon sa mundo. At diyan talaga natin makikita yung pagbabago ng panahon natin ngayon. Dati kasi, para pakinggan ka ng marami, kailangan mo ng physical na espasyo. Kailangan mo ng simbahan o kaya estasyon ng radyo. Kailangan may platform ka na physical talaga. Yun, sa pamamagitan na lang ng social media at AI, nagagawa ng isang individual na i-bypass lahat ng traditional gatekeepers. Para sa mga naninimala sa kanya, yung kakayahan niyang maabot at di umano'y yugyugin yung pinakamataas na liderato ay preba ng kanyang lehitimong kapangyarihan. Pero itong matinding galit at pag-atake niya sa mga institusyon, hindi ito nananatili lang sa pisikal na mundo ng mga batikos at YouTube videos Umaabot na rin sa kanyang mga panaginip, di ba? Oo, ginagawa niyang literal na digmaan yung ideolohiya niya. Dito napapasok yung pangalawang dokumento natin, yung ulat niya noong March 13, 2026. Detalyado niyang inilarawan yung isang pangitin kung saan naglalakad daw siya sa gilid ng isang malalim na bangin. Medyo delikado yung setting ng panaginip niya. Tapos narinig daw niya yung Diyos na sumisigaw, nagbababala, na mag-ingat siya dahil palapit yung mga kalaban. Tapos biglang umatake ang isang higanteng kambing na may mahahabang sungay. Mahalaga sigurong ilagay natin sa konteksto kung ano yung nire-representa ng hayop na ito sa naratibo niya. Batay kasi sa naunang transcript na binasa natin, malinaw niyang sinabi na sa framework niya, ang demonyo ay inilalarawan na may sungay. At yung mga pare at pastor. Yung mga pare at pastor na kalaban niya ay literal na tinatawag ng Diyos bilang ama ng demonyo. Kaya yung higanteng kambing na ito na patuloy na sumusugod sa kanya kahit napalundag-lundag siya sa kabilang banggin, yun yung pisikal na manifestasyon ng mga institusyon na inaatake niya sa totoong buhay. Tumatalon siya sa bangin para umiwas. At habang ginagawa niya ito, biglang may lumitaw na isang lalaki sa tabi niya. Tinawag daw siyang best friend nitong lalaking ito. At nilinaw niya sa dokumento na ang lalaking ito ay si Jesus Christ.
Best friend talaga yung tawag, ah. Oo, ang sinabi daw ni Jesus ay, tunay na mga demonyo, gusto ninyong saktan at patayin ang taong pinagutusan ko. Sige, power ng Diyos ang kalaban ninyo. Halika best friend, pagsampalin natin sila. Dito na talaga nagiging sobrang interesante yung pag-aaral natin sa tekstong ito eh. Kasi kadalasan, sa mga tradisyonal na kwento, kapag bumaba ang isang banal na figura para makipagdigma, Asahan mo yung mga espadang nagliliyab o nakakapasong liwanag, di ba? oo, mga ganong matitinding imahe. Pero dito, nakikipagsampalan siya. Oo, pinagsampal daw ni Jesus yung kambing kabilaan, tapos ipinasa kay Narciso para siya naman ang sumampal ng malakas. Bakit kaya sampal? Bakit hindi suntok? May paliwanag ba siya dyan sa source natin? Sa material natin, tahasang inilarawan ni Narciso ang mga kalaban niya gamit ang terminong, at quote ito sa dokumento mga demonyong bakla. Kaya daw, sampal at hindi suntok ang nararapat. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano nag-ooperate ang isip natin kapag bumubuo tayo ng mga ganitong klaseng naratibo ng tagumpay. Bakit hindi siya gumamit ng madugong karahasan? Bakit nga ba sampal lang? Kasi yung pagsampal, hindi ito isang akto para patayin ang kalaban eh. Ito ay isang akto ng pagpapahiya. Kapag sinampal mo ang isang tao, lalo na sa konteksto ng nakakainsultong pananalita na ginamit niya para questionin ang pagkalalaki ng kanyang mga kaaway, ipinapakita mo na hindi mo sila nakikita bilang pantay na kalaban. So isa pala itong psychological warfare. Tumpak, sa pamamagitan ng pagpasa ng kambing mula kay Jesus papunta sa kanya para sampalin, ipinapakita sa panghitian yung lubos na pagkontrol at dominasyon. Ipinamumukha niya na yung mga kalaban niya ay walang laban at katawa-tawa. Grabe yung paghihimay natin doon. At pagkatapos daw ng esenang iyon, sinabi raw ni Jesus sa kanya, tingnan natin kung hindi sila mahilo ng kakahanap sa iyo. Ipatuloy mo lang ang pinag-utos ko, akong bahala sa kanila. Balik na naman tayo doon sa konseptong may hawak siyang power of attorney na nagbibigay sa kanya ng absolute immunity. Mo ngayon habang nakikinig ka ay, hanggang pangahinting lang ba ito? Kasi madaling magkwento ng mga pananipin eh. Pero paano ba nagmamanifest itong sinasabing kapangyarihang ito sa totoong mundo? Dito na inilalatag ng material natin yung mga tinatawag niyang resibo o pruweba ng kanyang mga konfrontasyon sa totoong buhay. Ipinagmamalaki niya na 16 na taon na siyang nagbubunyag ng mga mensaheng ito sa publiko. 16 na taon na pala. Oo, at punong-puno siya ng mga anekdota kung saan harap-harapan siyang nakikipagbanggaan sa mga leader ng relihiyon. Marami nga siyang inilistang instances dyan. Nariyan yung kwento niya sa Guimaras kung saan may mga pare at pastor daw sa harapan niya. Nakasagutan niya raw yung isang pare na sa huli ay nautal at hindi na daw makapagsalita ng maayos. Inihalin tulad niya pa nga sa isang ibong nalabasan ng tubig. Sayang daw yung 10 taong pag-aaral nito. Grabe yung pagkumpara niya. Meron din siyang kinuwento tungkol sa isang pastor sa opera house na pabagsak na lang daw yung balikat na parang sakong bigas at umalis nang walang nasabi. Wala nagawa yung pastor. Wala daw eh. Nakakatawa pa nga yung isang eksena niya tungkol sa mga madre na katabi niya lang. Nagchichismisan daw tungkol sa mga boyfriend nilang pare, habang hindi nila alam na si Narciso pala yung katabi nila. Ang mahalagang suriin dito sa mga kwentong ito ay yung pattern ng pagkukwento niya. Napansin mo ba? Sa bawat anekdota, siya palagi niyong nagmamando ng sitwasyon, habang yung mga kalaban niyang nag-aaral ng theoloya ay nabablangko o nagmumukhang tanga. Laging sila yung dehado sa kwento niya. Ipinapakita nito sa kanyang mga tagasunod na ang power of mind ay mas epektibo kaysa sa anumang diploma o titulo mula sa seminaryo. At tingnan mo itong isang specific na kakayahan na ina-acclaim niya. Sinasabi niya na kung sakaling humarap siya sa kanyang mga kalaban, yung mga paring gustong pumatay sa kanya daw, kaya niya silang gawing comedy. Comedy? Paanong comedy? Papatawanin niya raw ang mga ito kahit na puno ng galit ang mga puso nila. Parang siyang isang mind controller. Hindi niya raw sila kikilitiin pero mapapatawan niya sila. Ano ba ang ibig sabihin ng ganitong klaseng claim? Isa itong ultimate na pagpapakita ng psychological dominance.
Kung kaya mong manipulahin ang emosyon ng taong galit sa'yo at pilitin silang tumawa, sinasabi mo na hawak mo ang mismong pag-iisip nila. Para bang kontrolado mo yung utak nila. Para sa mga naniniwala sa kanya, ito yung matibay na ebidensya na hindi lang siya kinakasangkapan ng Diyos para magsalita. Binigyan din daw siya ng kapangyarihang baliin ang emosyon at realidad ng kanyang mga kaaway. At hindi lang ito nangyayari sa mga simpleng pari sa kanto ha. Binanggit niya yung mga malalaking pangalan. Hinamon daw niya si Soriano na namatay nang hindi man lang nagpapakita ang kaluluwa sa kanya. Nandyan din si Kibuloy na ngayon daw ay nakulong at asahan daw na magkikita pa sila sa korte. Dinadami niya yung mga sikat na issue. Oo. Nabanggit din niya ang isang nagngangalang Oscar na nagbabala sa kanyang huwag pakialaman ng simbahan, pero kinabukasan ay biglang namatay. Pinagsasama-sama niya ang mga balita at kaganapan sa labas at ibinabakod niya sa sarili niyang kwento. Lahat daw ito resulta ng kanyang power of mind. Ito yung proseso ng pagbuo ng isang modernong mito. Ginagamit niya yung mga sikat na pangalan at totoong pangyayari bilang pampatibay ng kanyang naratibo. Para mas maging kapanipaniwala. Oo, para sa kanyang mga tagapakinig, yung pagkamatay o pagkakakulong ng mga sikat na lider ng relihiyon ay hindi aksidente lang. Para sa kanila, direktang resulta ito ng pakikipagbanggaan kay Narciso. Dagdag pa rito yung sinasabi niyang pagkilala sa kanya ng mga politiko, di ba? Tulad daw ng pagkabanggit sa kanyang presensya ni Sara Duterte noong 2014 pa sa Australia. Iginiit niya na maging ang mga nasa kapangyarihan sa gobyerno ay alam na yung kanyang misyon. Kaya sa sobrang taas ng kanyang kumpiyansa, umaabot na sa puntong hinahamon na niya ang mga kaaway niya na magsagawa ng firing squad. Papapilahin niya raw yung mga gustong bumaril sa kanya para ipakita kung gaano kasaya na ginagamit siya ng Diyos. Matagal na raw siyang nagpo-post ng ganitong hamon sa kanila. Ganyan kagrabe yung level ng conviction niya talaga. Kapag ang isang leader kasi ay nagpapakita ng absolutong kawalan ng takot sa kamatayan, nagiging napakamagnetiko nito sa mga tao. Nagbibigay ito ng malalim na kapanatagan sa mga miyembro ng kanyang kilusan. Kasi sa isip nila, bakit ka nga man magyaya ng firing squad kung hindi mo totoong kaalyado ang pinakamataas na kapangyarihan, di ba? Oo nga naman. Kung babalikan natin ang lahat ng napag-usapan natin ngayon, mula sa pagdeklara na hawak niya ang power of attorney ng Diyos, yung masinsinang pag-atake sa mga itinuturing niyang negosyo ng simbahan tunag ng bayad sa misa at kandila, At yung nakakagulat at kakatwang pangtinay ng pagsampal sa kambing bilang manifestasyon ng psychological warfare niya. at yung kanyang araw-araw na komprontasyon sa totoong buhay na sinasamahan pa ng hamon sa firing squad, makikita natin talaga ang isang napaka-komprehensibong sistema ng paniniwala niya. At ang tanong na dapat natin pagnilayan dito ay bakit ito umaalingawang sa maraming tao ngayon? Sa isang panahon kung saan pakiramdam ng ordinaryong individual ay puro transaction na lang ang nangyayari sa loob ng mga tradisyonal na institusyon, nagiging napakakaakit-akit ng isang taong nangangako na maaari kang direktang kumorekta sa Diyos. Lalo na kung walang bayad at walang middleman. Ipinapakita rin nito yung kapangyarihan ng social media natin ngayon. Ang mga ganitong klaseng radikal na ideya ay mabilis nang kumakalat dahil may kakayahan na ang sinuman na buuin ang kanyang sariling platform at hamunin ang mga higanteng institusyon nang hindi man lang lumalabas ng bahay. Oo, nabibigyan sila ng megaphone na hindi sana mangyayari ilang dekada lang ang nakalipas. Kaya, bago tayo maghiwalay sa talakayang ito, gusto kitang iwan ng isang mapanuring kaisipan na pag-isipan mo, ikaw na nakikinig sa amin ngayon. Ano ba yan? Sa kasalukuyang panahon kung saan lunod tayo sa impormasyon at lahat ng tao ay may kanya-kanyang version ng katotohanan, paano ba natin nasusukat ang manipis na linya sa pagitan ng malalim at lehitimong espiritualidad at ng isang simpleng personal na rebelyon laban sa sistema? Ang hirap timbangin yan. Kung ang isang tao ay humarap sa iyo na may umaapaw na karisma at ang kanyang kumpiyansa ay walang ni isang patak ng pagdududa habang ginagamit ang pinakabagong teknolohiya para patunayan ang kanyang punto, gaano ba tayo kabilis mahihigop sa kanyang sariling realidad? Binalikan natin kaninang konsepto ng isang spiritual thriller kung saan ang bida ay may bit-bit na katotohanan na kayang magpabagsak ng imperyo.
Pero sa totoong buhay, hindi ganun kadali. Ang nakakatakot sa totoong buhay ay wala itong huling pahina kung saan sasabihin sa atin ng author kung sino talaga ang tama. Kailan tayo dapat magsimulang magtanong kung sino nga ba talaga ang may hawak ng totoong power of mind? Ikaw ba na kumukonsumo ng informasyon o ang taong pinakikinggan mo? Hanggang sa muli nating malalimang paghihimay.